Naranasan niyo na ba ang magmahal? Kung oo, ang kwentong ito ay maaring makaka-relate kayo. Isa si Stacy sa nagmahal. Nakilala niya ang lalaki through online. Sa una, libangan lang niya ito upang siya ay may makausap. Pagkagaling niya kasi ng trabaho, ay uuwi na agad siya sa kanyang boarding house. Hindi siya ang tipo ng babae na gala. Ang gusto lang niya ay makapagpahinga na ang kanyang katawang lupa pagkatapos ng maghapon na trabaho. Dahil siya ay mag-isa lang sa kanyang apartment at walang makausap, sa online siya nakikipagkaibigan. Masaya na siya sa ganito, at kontento. Ang katwiran niya sa buhay, kahit na siya ay magsabi dito ng mga problema ay hindi naman siya kilala. Unlike sa mga katrabaho niya, kapag nagsabi siya ng problema, ay malamang pulutan na siya kinabukasan. Alam niyo ba ibig kong sabihin? Yung tipong pagchichismisan ka na ng mga angkan ng lahi ni Marites. Nagpatuloy nga ang ganoong sistema sa buhay niya. Marami siyang nakikilala at nakakausap, pero may isa dito ang bukod tanging special sa kanya. Yung para bang hinahanap-hanap niya ang boses at bawat chat sa kanya ay tipong kinikilig-kilig pa siya. Natunog ang message alert niya, ay excited na siya at umaasang ang lalaki na yun ang nagpadala ng mensahe. Oo, sa madalit salita ay nine-love si Stacy sa isang stranggerong lalaki sa online. Ang pangalan ng lalaki ay Renzo. Matatamis at mabulaklak ang lalaki sa kanyang pananalita at pagpapadala ng mensahe kay Stacy, kaya naman si Stacy ay nahulog ang loob ng tuluyan. Nagdesisyon ang dalawa na magkita. Matanda ng 5 taon ang lalaki sa kanya. Nagkita nga sila sa isang mall sa Alabang, hindi na sila nahirapan pang mag-meet up, dahil nakikita naman nila ang itsura nila kapag nag-video call silang dalawa. Kumain sila at namasyal, hanggang sa sinabi ni Stacy kung saan siya nagtatrabaho, at dahil may motor ang lalaki, ay sinusundo siya nito. Lalong nine-love si Stacy, dahil sa araw-araw na siyang sinusundo ni Renzo, at napakalambing naman talaga ng lalaki, at tipong pati bituin sa langit ay kaya niyang ialay kay Stacy. Sa 6 na buwan nilang magkasintahan ay, naipakilala na ni Stacy si Renzo sa kanyang mga magulang at kamag-anak. Ngunit nagtataka si Stacy kung bakit hindi siya ipinapakilala ni Renzo sa kanyang mga magulang, at hindi pa siya nakakarating sa kanilang bahay. Bagkus ay nakakapunta siya sa inuupahan nitong boarding house, ang kay Stacy lang ay makarating man lang siya sa lugar na kung nasaan ang kanyang mga magulang at kamag-anak. Sa tuwing binabanggit ni Stacy ang ganoon, ay sinasabi lagi ni Renzo na, sa susunod na lang dahil busy pa siya sa trabaho. Dahil nga mahal na mahal niya ang lalaki, ay magtiwala siya dito. Ibinigay na niya ang lahat-lahat ng kanyang puso, maging ang perlas ng silangan ay naialay na niya kay Renzo. May bahagi sa utak ni Stacy na hindi ito tama, parang may kulang sa kanilang relasyon. Kaya naman ay lihim na nag-imbestiga si Stacy sa pagkatao ni Renzo. Nakuha niya ng lihim ang password ng Facebook ni Renzo. Hindi pa niya ito nabubuksan, naisip niya na pag-uwi niya ng bahay ay bubuksan niya. At ganoon na nga ang ginawa niya, binuksan niya ang account ni Renzo sa kanyang laptop. At nagulat siya sa mga nabasa niyang message dito. Mahal, anong ulam ba ang lulutuin ko, para pagdating mo ay sabay na tayo kumain? Tanong nang nag-message kay Renzo. Kahit ano na lang mahal, pauwi na din ako, sagot naman ni Renzo. Mahal, bumili ka pala ng gatas at diaper, naubusan na kasi si baby wika pa ng babae. Hindi na nga napigilan pa ni Stacy ang bugso ng damdamin, napahagulgol siya sa harapan ng kanyang laptop. Hindi siya makakapayag na maisahan lang ng ganito, wika ni Stacy sa sarili. Nag-isip ng mabuti si Stacy kung paano siya makakaganti kay Renzo, dahil sa panloloko na ginawa nito sa kanya. Buong puso at tiwala niya ay ipinagkaloob niya kay Renzo. Napaisip tuloy siya kung minahal ba siya ng lalaki. Kinabukasan, sinundo na naman siya ni Renzo sa trabaho, hindi siya nagpahalata na may alam na siya. Pinagluto niya ang lalaki at pinakain ito. Nilagyan niya ng pampatulog ang inumin ng lalaki, nang sa ganoon ay malalaman niya kung ano ang reaksyon nito, kung hindi siya makakauwi sa kanila. At nakatulog na nga ang lalaki. Binuksan naman ni Stacy ang account ni Renzo sa kanyang laptop. At ang dami na nga na message ang natanggap ni Renzo. Tinatanong nito kung nasaan na si Renzo. Ano na naman ba, Renzo? May babae ka na naman ba? Hindi ka na talaga nagbago. Kung dati ay pinatawad kita, bakit ngayon nag-uumpisa ka na naman?
Chat ng babae kay Renzo. Hindi siya nakatiis ay nag-reply siya dito. Ipagpaumanhin mo po. Pwede ba magtanong kung kano-ano ka po ni Renzo? Kasi po ako ay naguguluhan, sabi niya sa akin siya ay binata. Nandito siya ngayon sa bahay ko at natutulog na. Wika niya sa chat. Wala siyang matinong na received na reply kundi mga masasakit na salita at puro mura. Ang sa kaniya lang naman ay nais lang niya malinawan. Dahil sa masasakit na salita ang na-receive niya, ay pinatulan niya ito. Hoy babae ka, kung makapagsalita ka akala mo kilala mo ako ah. Kaya nga nagtanong kung sino ka, hindi mo nga ako kilala ay kung anong panghahamak na ang sinasabi mo sa akin. Kung alam ko ba na binata ay ang asawa mo sa tingin mo ba ay papatulan ko yan. Ganting reply niya, pareho tayong biktima dito Ale, sabi pa niya. Sabay delete niya sa mga convo nila ng asawa ni Renzo, at hindi pa siya tapos sa naiisip niyang paghihiganti sa lalaki. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Stacy, maghihiganti ka pa ba? O hahayaan mo na lang siya sa asawa niya?